Rumaragas ang pagpala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 29 sa versikulo 26 hanggang versikulo 28. Kunin mo ang bandang dibdib ng tupang ginamit sa pagtatalaga kay Aaron at ialay mo kay Yahweh. Ito naman ang magiging parte mo. Iaalay mo nga ang dibdib pati ang hitang na ukol kay Aaron at sa kanyang mga anak. At mula ngayon, ang mga nabanggit na bahagi ng hayop ay naihahandog ay mauuwi kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang kaloob ng mga Israelita. Ang mga bahaging nabanggit ay para sa mga saserdote. Alaala ng mga Israelita mula sa kanilang handog na pangkapayapaan. Ito ay handog nila kay Yahweh. So, ang passage na to ay patungkol doon sa kung ano nga ba yung marireceive na portion ng mga priest or ng mga sacerdote nung panahon ni na Moses. So, aware tayo nung panahon yon ni na Moses. So, yun ang mga marireceive nila. Pero sa panahon natin ngayon na nasa New Testament na tayo, applicable pa rin ba yan? And yes, sa panahon natin ngayon, applicable pa rin yan. Pero, hindi na hindi na yung mga hayop. So, pwedeng service, pwedeng gifts, pwedeng kahit even material things na pwede mong ibigay sa leader mo or sa pastor mo or sa kung sino man ang ginagamit ng Diyos para maging kalibel ng mga sacerdote or ng mga priest. So maybe yung senior pastor mo, maybe your circle leader. So, may deserve din silang portion. Actually, sa church namin, ang tawag dyan is honoring the man and woman of God. So, a portion or a material possession ang dinodonate. And of course, ang makikinabang po nun ay yung leader o yung pastor o kung sino pa man. Pero alam natin kung saan yon gagamitin. So, wag natin sila i-criticize or pagbintangan ng kahit na ano. Kasi gagamitin naman talaga po yan sa ministry. Kung bahay ang gusto nyo i-donate, so gagamitin yan sa ministry. Kung gusto nyo mag-donate ng kotse, gagamitin pa rin yan sa ministry. So, hindi natin kailangan mag-criticize. Kung inalaw ka talaga ni Lord na maging mayaman at sinabihan ka ni Lord na ito, kailangan mong i-donate, gawin mo. Kasi, after all, di ba, alam natin na kung sino man ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa mas malalaking mga bagay. So, kung meron sa yung sinasabi si Lord na ito ibigay mo sa yung leader, gawin mo. Kasi sa harapan ni Lord, magigiyan na memorial offering. And at the same time, pwede rin nating i-practice yung tinatawag na sensitive giving. Ano yun? So, kapag may nakita ko, ay, sira yung bubong ng church, ay, sira yung upuan or kulang yung upuan. So, kung kaya mo naman, so mag-donate ka. Kasi ang tawag doon is sensitive giving. Ay, may bayaran sa kuryente yung church or kailangan ng magbayad sa renta or kailangan magbayad sa water bills, electricity bills. So, kung hinihipo ka ni Lord at kinikonvince ka na gusto kang gamitin ni Lord para magpinansa ng simbahan, so gawin mo. Or hinihipo ka ni Lord para mag-donate ng bigas para may pagkain ng mga leader mo or yung senior pastor mo at ang kanyang pamilya or kung yung asal group leader mo ay nangangailangan, so gawin mo. Kasi after all, si Lord naman ang susukli sa iyo niyan eh. Tapos kung nakikita mo yung simbahan nyo ay may ganito, may ganyan, wag kang criticize ng criticize. Kung kaya mo naman na magbigay, mag-donate, so allow God to use you. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Kung sira ang CR ng simbahan nyo, wag mo nang siraan. Tumulong ka na lang, mag-donate ka, ipaayos mo. Kasi after all, alam natin na pinayaman ka ni Lord for that purpose. Ako, specifically ako. So,
kung ako may nakikita sa simbahan na ganito, ganyan, so I pray to God, and what I did is I practice sensitive giving. So, kapag alam ko na ito ang kailangan ng simbahan, ay nakita ko yung string ng guitars ay nabali or naputol, or yung sa drums, yung stick. So, kung afford ko naman na ah, mag-finance and magbigay ng something para mapalitan yaon, so gagawin ko yun. Kasi po, Kristiyano tayo, we need to be a sensitive giver. So, ganun po yun. Pag gusto mong mabless ka ni Lord, gagamitin ka niya. At let's have a sensitive heart and be a sensitive giver. Di ba? Okay?